16 na taong gulang pa lamang ako noon nang malaman kong ako'y nagdadalang tao. Bata pa. Walang muwang. Takot na takot. Hindi madali ang tanggapin ang nangyari, pero pinilit kong unawain ang sarili ko. Iyon ang bunga ng pagmamahalan namin ni Ramon, ang lalaking minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Bata pa kami noon at dahil sa kabataan, naging padalos-dalos ang lahat. Maraming nagsabi na sayang daw ako. Na kung hindi raw ako napaaga, may mararating sana ako. Na may itsura raw ako, may potensyal, pero sinayang ko raw ang buhay ko. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Hapon noon sa inuupahan naming maliit na bahay sa San Eladio, isang bayan sa Timog Mindara. Kasama ko ang kaibigan kong si Lina at dalawa naming alagang kambing sa likod ng bahay. May kumatok sa pinto. Pagbukas ng kaibigan naming bakla na si Migs, bigla siyang napaatras. Sa harap ng pinto, si Aling Mercedita, ang ina ni Ramon. Sinubukan kong magsalita kahit kumakalam ang sikmura ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, alam ko na agad hindi niya ako gusto. Tahimik lang akong nakinig habang bumubuhos ang mga salitang tila may lason. Lumayo ka sa anak ko. Hindi ka niya ikaangat. Wala kang hiya. Kapal ng mukha mo. Isa ka lang babaeng walang mararating. Ang pinakamasakit niyang sinabi. Para kang patay na punong pilit umaakyat sa bundok. Kahit kailan hindi ka angat. Parang huminto ang mundo ko. Iniwan niya si Ramon doon, walang paalam, walang lingon. Kinagabihan, nag-impake ako. Wala akong bag, kahon ng karton lang ang ginamit ko. Wala na akong pera. Ang dala ko lang ay ilang damit, 2 kambing, at ang bigat sa dibdib. Pumunta ako sa bahay ng ate ko, si Nora, sa kabilang bayan. Sa isip ko noon, ito na ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay ko. Pakiramdam ko, isa akong basang ibon, buhay pero hindi makalipad. Sumakay ako ng bus papuntang Kalunasan, sa lalawigan ng Talima. Iba ang tingin ng mga tao. May isang lalaking paulit-ulit na sumusulyap sa akin. Gutom ako. Uhaw. Nanginginig. Tinanong ko ang driver kung bakit tila ibang ruta ang dinaanan namin. Mahina niyang sagot, mas mabilis to pero huwag kang matulog. Tahimik akong napalunok. Bandang 5:00 ng hapon, bumaba ako sa palengke ng Datu Hanif. Doon ako pinapunta ng ate ko. Doon daw naghihintay ang biyanan niya. Pagdating ko sa bahay ng biyanan ng ate ko, si Mang Salim, agad niya akong binalaan. Huwag kang lalabas kapag palubog na ang araw. Huwag kang maliligo lampas 4:00. At kahit kailan, huwag mong babanggitin ang salitang iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero sinunod ko. Habang naglalakad kami pa uwi, may isang matandang babaeng lumapit sa akin. Ang bango mo, Hija, sabi niya. May itim siyang pahid sa pisngi at sa gilid ng labi. Ang ngiti niya ay hindi ko maipaliwanag. Siya si Inang Sabela. Nang mabanggit ni Mang Salim ang salitang nilalang, bigla itong humalakhak. Kinagabihan, habang kumakain kami, biglang tumahol ang mga aso. Narinig ang kaluskos sa bubong. At pagkatapos iyakan ng bata. Nanghina ang katawan ko. Parang may kumapit sa dibdib ko. Uminit ang buong katawan ko. Nag-iba ang kulay ng paningin ko, tila naging kulay ube ang paligid. May sumigaw mula sa ibaba. Isang malaking baboy ang tumalon sa bubong. Hindi ito hayop. Lumabas ang bayaw kong si Isko, may hawak na mahabang itak. Sigawan. Takbuhan. Iyak ng mga babae. Kalabog ng bubong. Hindi ako makahinga. Ang huling nasabi ko sa ate ko. Ate, ikaw na ang bahala. At nawalan ako ng malay. Kinabukasan, sinabi nilang napatay ang baboy. Ngunit kinabukasan din, kumalat ang balita. Natagpuan si Inang Sabela na patay, nakabitin sa batuhan sa ilog. Doon ko nalaman ang katotohanan. Hindi pala yun kwento lang. Hindi pala panakot lang. Totoo sila. At marami sila.